Pwede po ba kayo pakilala? So good afternoon po, I'm Angie. I am drinking from SMK. So, meron po akong mga question para po sa isang subject namin is yung may question po dito na what are the challenges you can overcome from your first year to your third year? Siguro una yung pagiging BSN student. Since hindi naman ito yung first choice ko, pero at the same time, nare-realize ko rin na may purpose kung bakit ako first choice. So, ayun yung challenges sa akin. So, sa pangalawa naman po question, is there a time when you wanted to switch or change your course because yung BSN niya or business is hindi siya ganun talaga yung aralin mo? Yes, meron siguro yung mga first year ko dito sa College of Education since like what Hannah said, this is not our first choice since our first choice is designing and English. So, siguro nagkaroon na lang ng time na tinanggap na lang namin na dito talaga kami. Ito yung destiny namin para ito na yung magiging profession namin someday. And since it is also about teaching children naman o yung mga students, tinanggap na rin namin siya at bukal na siya sa puso namin yung special needs yung course namin. Sa third question ko po, pwede po bang sagutin yung muna both po kayo sa So, from your journey, can we know what is the most good thing, bad thing, or memorable thing that happened to you when you entered this course? Siguro, first muna is yung good thing. Yung memorable sa akin na good thing is yung sa seminar, nagkaroon kami ng seminar sa buong section namin na grabe yung inspiration na binibigay ng speaker namin, si Ma'am Rachel. Yung journey namin na yun is tumatak sa amin yung mga motivation na sinabi namin. And yung bad thing, siguro hindi sa teacher. Teacher na yun, siya yung parang, diba, andito kami sa point na nare-realize namin na parang okay kami sa course na to. Pero yung teacher na to, parang dinadaan kami sa course na to. Siguro yung bad thing na. Siguro yung good thing is mas marami akong nalaman about special needs education since dati hindi ko talaga may mga term pa lang dapat sa tawag sa kanila like deaf, mute, blind, hearing. So parang ang naging viewpoint ko sa course na to is parang hindi siya dumating sa akin ng parang wala lang, parang dumating siya sa akin na nagkaroon ako ng inspiration para ipagpatuloy yung course na to. Hindi yung parang good thing na nangyari sa akin. And sa bad thing naman, siguro yung mga bad experiences dito like sabi yung yung experiences yung sa teacher na instead na parang ma-motivate ka na pulse mo yung course na to kasi masaya ka dyan kasi dito ka mag-grow and dito magkakaroon ka ng self-development. Parang dahil din sa isang teacher na yun, siguro hindi lang isang teacher, dalawa is parang nade-demotivate ka na magpatuloy and parang nadadowngrade ka na hindi lang yun yung kaya mo daw. Thank you po sa ano. And Ano lang po, continue lang po natin. Next question po is, what inspired you to pursue a degree in special needs education? Siguro practically speaking is yung salary since tanong-tanong kami sa mga teachers, special needs teachers is yung salary daw is mas malaki. Malaki siya dito sa Pilipinas and ibang bansa pa kami is mas malaki pa yung salary namin. Parang yun yung nag-derive sa akin na pursue yung course na ito not just dahil gusto ko magtulong sa mga bata or turuan sila ng knowledge na meron ko and magbigyan sila ng teaching na appropriate and doon pumasok siguro yung sa isip ko na malaki din pala yung salary ng isang special needs education. Next question po is, what is the most interesting subject you study in this program that made that this course is the one you will continue to pursue? aside from the AC, yung Prof. Ed9, yung sa inclusive, doon kasi namin first na nalaman yung term na inclusive na, kailangan pala, tinitingnan din namin yung diversity ng students, like yung their different backgrounds, abilities, and skills na hindi lang pala weaknesses
and hindi na pala weaknesses ang meron sa bata, but also their capabilities and abilities and skills na kailangan ng isang teacher na ma-enhance and ma-improve yung skills na yun para ma-reach nila yung kanilang full potential. As additional question lang po, is there a subject that you find particularly challenging? Siguro ngayong third year dahil nag-grading like ng science. Parang sobrang hirap na in a way na kailangan mo mag-self-learning para matutunan yung isang subject. For example, sa pre-grading, right? Matututunan mo lang siya ikaw mismo yung mag-aaral sa sarili mo na hindi siya tinuturo sa'yo. At sa sign language naman, kailangan mo pang manood ka lang sa TV para malaman mo kung ano yung gagawin, kung ano yung tamang hand gestures, facial expression, at kung ano ba yung position talaga na kami makapagod sa sign language ka. Parang instead na natuturo yung teacher is parang mas nagiging instructional material niya is yung nasa video lang, papanoorin mo, tapos i-up mo, nakanta ka, parang mag-aaral ka ng kanta, tapos isa-side sa kanya, tapos without knowing na ano ba yung meaning ng word ito, ano ba yung specific meaning ng word ito. What is the hardest lesson you have learned about yourself when studying special choice? For me po yung hardest lesson na naranasan ko is acceptance. Nung una kasi, parang iniisip ko na kaya ko ba ito? Parang nakaano ba ako sa course na ito? Kasi biglaan na nilagay ako sa BSNet course. Pero, yung lesson ko dito na why not na i-ano mo yung challenge na yun? Na why not isipin mo na yung challenge na yun is para sa'yo? Na kailangan mo aralin for the future children or students na mahawakan na. Additional question. What are some common misconceptions people that have you to make corrections in special education? Siguro one of the biggest misconceptions ng mga tao when it comes to special needs education is kapag yung bata is may disability or special needs, hanggang dyan ka na lang, wala kang lugar sa lipunan. Kumbaga parang dyan ka lang sa laylayan. Kung gusto mo mag-aral, hindi ka pwede kasi may special needs ka. Parang doon natouch yung part natin na hindi naman dapat ganun yung tingin ng ibang tao sa mga people or persons with disabilities or special needs. Kasi may karapatan din sila, gaya mo na gusto mag-aral, gusto rin nila, gaya mo na gusto matuto. Pwede rin silang matuto kung gusto talaga nila. Parang doon papasok yung pagkakaroon mo ng sensitivity sa situation ng ibang tao. Hindi porket kaya mo, hindi na nila kaya, or porket nandun sila sa situation na yan is hindi na nila kaya makisama or makihalo nila sa lipunan. Are there any areas where you feel need more improvement? As of now, siguro yung sign language. Mga basic pa lang kasi yung natutunan namin. So, ayun yung gusto ko mas ma-improve. And also yung mga strategies na kailangan gawin ng pagiging SPED teacher. Siyempre sobrang, kung i-imagine mo parang ang hirap na magturo ng bata na kailangan ma-reach yung potential. So, ano pa kaya kapag andun ka na sa field? So, ayun yung gusto ko How do you think your experience have influenced your perspective on diversity and inclusion education? Siguro yung experiences namin is siguro na-influence niya yung perspective namin sa inclusion or inclusive education and diversity. Doon nalaman namin na yung mga tao is may different abilities, skills, and knowledge na nagdi-differ din sa amin. Kung baga, kung kami magaling dito, pwedeng sa kanya mahirap yun or hindi lang naman sa amin. Kung baga, kami regular is meron sa amin mahirap, merong madali. So, ganun din sa mga people with special needs or mga children since doon nagbabalik yung abilities nila, skills, and knowledge. Doon parang nalalaman namin na hindi lang pala kami yung nahihirapan, pati sila. And sa inclusion naman is parang, as of today, parang nagiging common na or nagiging practice na ng mga bawat school na magkaroon ng inclusive education since
tayo yung siguro generation na kaya natin tumanggap na pagkakamali at kaya natin tanggapin yung kung ano man yung abilities or disabilities na meron yung tao na sa laman. Our very last question po. What advice would you give to freshmen or lower year who are just starting to study, especially today? For me, huwag kang masyadong mag-pressure and also, huwag mo isipin na kailangan matalino ako, magaling ako. Sa first kasi na BSNet, ang kailangan mo yung malaking puso, yung may pagmamahal. Hindi mo kailangan ng sobrang talino mo, dapat ganyan, alam mo, ganyan. Ang kailangan mo yung mahabang pasensya, yung may mabuti kang puso. So, ayun yung kailangan nila kung pupunta sila sa first na. Thank you po, Ma'am Hannah and Sir